para po sa ating karapatan, kalayaan at kaalaman. Ano man po ang magiging desisyon ng Committee on Justice o ng buong Kongreso tungkol dito sa mga impeachment laban kay Pangulong Marcos, laban kay Sara Duterte, Vice President, dapat nating kilalanin at tanggapin. Kasi sa ilalim po ng batas, sila talaga ang merong authority, kapangyarihan, magsuri, tumanggap ng impeachment complaint, magsuri, magdesisyon kung may ebidensya o wala, may substance o wala, may basihan o wala. Yun po yun. Wala pong ibang pwedeng makialam dyan kapag nasa Kongreso lang. Nasa Kongreso pa. Pagdating sa Senado, iba yun kasi trial na yun. Kaya ko po sinasabi ito dahil political, technical, and legal issue yan. Lalo na ngayon, na masyadong political ang sitwasyon ng ating gobyerno. Laging gustong-gusto nilang matanggal si Pangulong Marcos. Gusto nilang palitan si Pangulong Marcos. So, political na political yan. Ito ngayon, ang tamang proseso, impeachment. Sa ilalim ng saligang batas, yan ay legal na legal. At ang mga congressman, Committee on Justice ni Congressman Jinky Luistro, by the way, sa nakaraang mga hearing, napakaganda naman ng kanyang pag-handle dahil magaling na abogado, kabisado niya, trial lawyer, kaya alam na alam niya kung paano pangasiwaan yung 38 ng kanyang mga membro ng committee, ng Committee on Justice na tumatalakay. Dito ho sa mga impeachment, first time mangyari, magkasunod pa, magkasabay pa ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Hindi birong trabaho yan. Kaya nga araw-araw halos ang kanilang hearing para tingnan ang sufficient inform at sufficient substance. Kung mayroon bang kung tama ang pagkakapile at kung mayroong basihan, may substance ang mga paratang. Yan po yan. Sila po kasi magdedesisyon sa tamang oras after ng kanilang public hearing. Sa ngayon, nakikita ko lahat naman po, nakikita rin natin live kasi, na binibigyan ng pagkakataon ng chairman ng komite ang lahat ng congressman na magsalita, magbigay ng opinion, conclusion, or suggestion. Yan ang tama. Walang sapawan, walang taasan ng boses. Normal lang minsan may tumataas pero nakokontrol pa rin. Kaya kung ano ang kanilang magiging desisyon, dapat natin tanggapin. Kaya ako sinasabi ito dahil masyadong political ito. Pag na-dismiss ang kaso laban kay Pangulong Marcos, magwawala at magagalit, hindi tatanggapin ng anti-Marcos group. Ganon yun eh. Pagka naman natuloy yung impeachment laban kay Pangulong Marcos, hindi rin yan tatanggapin ng mga Marcos at maka-Marcos. Diba? Ganon mo ang mangyayari. At pag yun naman kay Sara Duterte ang tinalakay, pag ito'y dinismiss, magagalit naman yung mga pro-Marcos, pro-administration na galit kay Sara Duterte. Pagka naman itinuloy, yung mga Duterte supporters, anti-Marcos, magagalit din. Kaya napakahirap ng sitwasyon. Nakabantay sa atin ang international community kasi first time mangyari ito. Nakabantay sa atin mga kaibigan ng business community dahil sila po ang nangangapital sa ating mga negosyo. Kasi imagine kung mawawala yung presidente at vice president, di ba ang laki ng epekto niya sa political stability, yung political stability natin, apektado na. Kaya ating ipaubaya sa mga congressman kung ano ang kailang gagawin at tanggapin natin kung ano ang kailang desisyon. After all, sila yung may pananagutan sa kailang mga distrito, sa kailang mga mamamayan pagdating ng eleksyon. Wala naman kayong magagawa. Hindi naman yung pwedeng idemanda ang congressman pagka nireject yung kaso o pinaburan yung kaso. Hindi. Nagtrabaho nila yun. Ang tanging paraan na pwede lang kayong gumante pagdating ng eleksyon sa 2028. Kaya tandaan nyo, sino mga congressman ang maninindigan sa tama? Sino mga congressman ang maninindigang pagtakpan ng kakampi? Doon na kayo magdesisyon sa eleksyon sa Mayo. Pwede niyong palitan yan sa halalan. Pero yung magreklamo kayo, magkaso kayo, wala yan, garbage yan. For your information. Kahit maglupasay pa kayo pag nagdesisyon ng Kongreso, pabor man o hindi, sila ang masusunod, hindi yung naglulupasay.
Kaya binibigyan ko na kayo ng advance information. Makakaganti ka lang kayo kung ayaw nyo sa congressman kapag dating ng eleksyon. Ganun po sila. Maging sa Senado. Pag nakarating ang article of impeachment at nagkaroon silang trial, ano man ang kanilang desisyon, aba, taong bayan na rin ho ang kanilang pananagutan. At ang taong bayan ang magdidesisyon sa eleksyon sa darating na mga panahon. Ganun po. Hindi rin pwedeng idemanda ang mga senador, judges. Hindi rin pwedeng idemanda ang mga congressman, prosecutor. Hindi mo rin pwedeng balikan yung mga complainant or abogado ng complainant na magkabilang panig. Prosecution at depensa. Kasi trabaho nila yun. Part ng rule of law ang impeachment. Hindi yan pwedeng hindi gagawin kasi nasa sa saligang batas yan. May karapatan ang complainant, may karapatan ng kongresyong pakinggan o i-dismiss ang kaso base sa kanilang nakita. May karapatan din ng Senado i-dismiss o guilty ang akusado base sa kanilang nakita. Ganun po yun. Dapat alam natin yun. Pag dinaan nyo sa init ng ulo, kampihan, politikal, salitang kanto, away kanto, kababawa ng level ng usapan, away lang yan. Pero walang mangyayari. Ayun. Rule of law. Due process ang ating inaabangan at ating irerespeto. Sila ang gagawa nun. Tayo magbabantay lang. At ang aking mga channel, nagbabantay lang po at magbibigay tayo ng opinion, interpretation sa nangyayari. Pero ngayon pa lang sinasabi ko na, ano man ang mangyari, dapat natin tanggapin kasi wala tayong magagawa doon. Pag dinismiss, desisyon nila yon. Pag itinuloy, desisyon nila yon. Political issue. Ang importante, kahit political issue, dadaan sa due process. Dadaan sa pagpapatupad ng batas. Iyon ang bisyon at misyon ng mga mambabatas. Hindi pwedeng ganun-ganun lang. Tayo naman, mga sibilyan at mamamayan, abay di atin din abangan at tayo may karapatan sa ating opinion, conclusion, interpretation sa nangyayari. Katulad ng ibang mga isapin at issue. Ganun po, ha? So, huwag kayong mag-alala. Yung maliban lang kung meron talagang mababaw ang katwiran, mababaw ang argumento o walang argumento, huwag lang yung ibaba ang level nyo sa mga ganun. Huwag lang personal. Ano ha? Pero yung talagang kababawan, lalo na kung hindi naaayon sa batas ang katwiran, wala yun. Huwag kayong pahawa sa ganun. For information, for education, yan ang mahalaga. Every day, anywhere. Yan ang mahalaga. Hindi pwedeng, tuloy-tuloy kasi ang pag-aaral. Hindi pwedeng itigil natin ang pag-aaral. Yung impormasyon ay bahagi sa pag-aaral. Pagtalakay ng ganitong mga national issue under the law at demokrasya ng ating bansa ay nakakadagdag ng kaalaman. At yun ang aking misyon at layunin para sa ating mga supporters, followers, subscribers at viewers. Diyan lang po kayo. Magsama-sama tayo at ang katotohanan lalabas at lalabas ito. Please like and share.